Dalawang senador sa majority lilipat sa minority. At eto, mastermind sa pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada, ibubulgar na. Nako. Grabe ho ang naganap ngayong araw na to. Dahil po ay matindi po ang ginawa dito kay Senator Jinggoy Estrada dahil ito po ay inaresto sa loob ng Senado. At may mga nangyaring grabe yung mga nangyari ngayon kung mayroong mga sigawan at eto katakataka ha at na pinagtatawanan. Talagang kinakamuhian ng taong bayan etong si John Vic Remulla na kung sigaw-sigawan niya etong si Senator Alan Peter Cayetano. Grabe to mga banateros, mga kabiyaya, no? Kapag hindi ka talaga kakampi at hindi ka kayang hawakan sa leeg, makukulong at magkakaroon ka ng kaso nang hindi mo alam. So yung mga pag-uusapan ho natin dito mga banateros, mga kabiyaya, itong pag-reveal nga dito sa mastermind, dito sa pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Sino ba to? Alam naman na natin, ang nasa utak natin palagi ay itong sila Marcos Jr., Martin Romualdez. Pero may isa pala na talagang mastermind dito sa nangyayaring kaguluhan. At siya talaga ang nag-uutos. Kasi nga, dahil sa inis kanya, kay Vice President Sara Duterte, gustong-gusto niya na itong ma-impeach. Siguro doon sa sinabi ko, may clue na, may hinala na kayo or may iniisip na kayo kung sino ito. So, syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So, eto, babasahin natin. At nga po pala, may bago po akong YouTube channel kaysa po ang ibang tao ang makinabang sa mga Banateros Brothers. Kasi alam nyo, nakakapanood siguro kayo dyan ng mga video namin ng buong Banateros Brothers, especially to Banat Bay at iba pang mga Banateros kagaya nila Kucholi, nila Boss Dada, at isa na rin ako dun. Yung mga video namin ay nire-re-upload po sa iba't ibang YouTube channel at sa mga iba't ibang Facebook page. So ngayon, may isa pa po akong channel. May isa pa po akong YouTube channel. Ito po ay JG Banateros. So nyo na lang po dyan. Ilagay nyo na lang po or i-type nyo na lang po dyan. O kaya Cheesy GTV. Yun ang unang niyang pangalan eh. So matagal ko kasing hindi ginamit yan at ina-uploadan po yan ng aking magulang. So ngayon kinuha ko na para doon na lang i-upload. Kesa iba po ang makinabang sa mga video at iba po ang tawag dito, iba pa ang makinabang sa mga video ng Banateros Brothers. So mag-upload din po ako dyan ng iba't ibang mga video. No? So sana i-subscribe nyo. Ilalagay ko na lang po sa description yung link. Yung link po ng panibagong YouTube channel ko. So ngayon mga Banateros, mga kabiyaya, etong taong ito ay sobrang brutal or sobrang laki ng galit kay Vice President Sara Duterte at gustong-gusto na talaga nitong ma-impeach. Ngayon, eto nga po daw ang nagpapalakad dito. Daw, no? So ibig sabihin, walang kasiguraduhan. Di umano, eto daw ang nagpapalakad ng sistema na ginagawa dyan sa Senado ng mga DDH. So ano ba yung DDH? Yun po yung mga Duterte diehard haters o yung mga anti-Duterte. So alam nyo naman na siguro na halos lahat sa inubo pa. Na halos lahat sa minority ay against po yan sa mga Duterte. Alam naman na ho natin yan. Hindi na natin kailangan pasinungaling. At pagpasensyaan nyo, bakit ganito ang aking camera ngayon? Dahil wala nga po akong internet. So cellphone ko muna ang ginamit ko at mukhang mas maganda, kahit papaano maganda naman yung dating ng video na to. So ngayon mga Banateros, mga kabiyaya, itong mastermind nga dito, nagpopondo pala ng halos milyon-milyon, daang milyon ng pinopondo para lang gipitin etong majority. Etong mga senador na nasa majority na maaaring humadlang sa minority. No? So, ganyan ho kalupit. So, sino nga ba to? Mamaya ho, ilalabas ho natin yan. I-reveal natin dito yan sa
video na to. At yun nga, yung mga statement mapatungkol kay Senator Jinggoy Estrada at sino, eto pa pala, isa pang breaking news, sino ang susunod kay Senator Jinggoy Estrada? Naku, eto, ikakagulat nyo mamaya, i-reveal din natin yan. Siyempre, bago natin doon simulan, huwag nyo pong kalimutan na i-like and share, subscribe ng ating YouTube channel, pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At yung aking Facebook page sa JG Banateros, may JG Banateros na din po tayo sa YouTube. At syempre ng aking TikTok account na Jay Guevara. So, yung ibang mga Facebook page ko ay nare-recover pa kaya baka sa mga susunod na araw nyo pa mapapanood yung iba't ibang mga video doon. So, eto nga no, simulan na nga ho natin etong tawag dito, eto pong etong ginawa or mga balita na ngayong araw na mga pasabog lalong-lalo na ho sa mga binitawang salita nitong ni Pangulong Bongbong Marcos mapatungkol kay Vice President Sara Duterte na makikita nyo dyan sa screen. Basahin ho natin. Pangulong Marcos, inamin na malaki ang pangamba niya. Pangamba na maging presidente si Vice President Sara Duterte. Buti inamin mo din. Simulat sa pool naman ganyan ka naman talagang kabadong-kabado kayong mag-asawa na maging presidente etong si BP Sara dahil alam nyo na makukulong kayong lahat. 'Di ba? Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang panayam ng Bloomberg ang kanyang malaking pangamba kung sakaling maging pangulo si Vice President Sara Duterte sa 2028. Sa isang panayam, sinabi ni Marcos Jr. na isa sa mga pangamba niya ay ang alisin ni Duterte ang pulisya. Pulisya na kanyang binuo. Putang ina mo, binuo mo pulisya? Gago ka ba? Bubuhata ito, putay na. Kahit batang, kahit elementary siguro, wala. Wala namang walang maiisip na nabuo mong polisiya. Ang nabuo mong polisiya, gutumin ng Pilipino, ilubog sa baha ang Pilipinas, patabain ng mga kawatan sa gobyerno, lalong-lalo na sa House of Representatives, at magwalang kibo sa mga nangyayaring gulo at magpasimuno ng gulo sa bansang Pilipinas. Yan ang nabuo mong polisiya. Buisit ka talaga. Oo, etong si Marcos Jr., no? Ang lakas mo dong. Oo, iba ka talaga. Iba yung iba yung karisma mo pagdating sa kasinungalingan, no? Oo, tinalo mo si Pinocchio. Putangina mo. Hindi, sorry sa mura pero deserve niya to eh. Alam mo, tinalo mo si Pinocchio sa sobrang kasinungalingan, Marcos Jr. Ang lupit mo talaga. Biruin mo yun, nasasabi mo pa yan na, alam mo yun, parang niloloko. Hindi parang, talagang niloloko mo yung sarili mo. Biruin mo, sabi mo ba naman na may polisiya at baka sirain yun ni BP Sara? Anong polisiya mo? Puta na, ang dami na nga naghihirap ng mga Pilipino eh. O ito na lang, sample. Nasunugan doon sa Taguig. Noong panahon ng mga nasusunugan ng mga tiga-Taguig, noong panahon ni Pangulong Duterte, sino ba ang pinalitan ni Marcos Jr., 'di ba? Si Pangulong Duterte. Noong panahon ni Pangulong Duterte, yung ibang mga nasunugan malaki-laki yung mga natanggap nila. No, malaki-laki yung mga natanggap nila, yung iba kong kaibigan nakatanggap ng halos 100K plus pangpatayo ng bahay, 'di ba? Papanimula sa kanilang pamumuhay kasi ubos nga pag nasunugan ka talaga, masasabi mong ubos talaga 'yan. So ngayon nagrereklamo ang yung mga nasunugan na hindi naman totaling nagrereklamo sa mayor, hindi sa ganoon. Alam naman na namin na maaaring gipitin din ang pondo ng Taguig dahil nga kay Senate President Alan Peter Cayetano na hindi rin nila kayang hawakan sa leg at isa rin sa mga mortal na kalaban yan ni Marcos Jr. noon pa. Alam nyo naman yan, nagdedebate nga yung dalawa na yan, di ba? So, ngayon, halos hindi talaga magkaugaga yung mga nasunugan dahil alam niyo yun,
Hindi nila alam kung saan kukunin yung materyales, pambiling material. Although nagbigay naman po, wala pong problema. Ulitin ko wala pong problema sa mayor ng Taguig. Wala rin pong problema sa congressman ng Taguig. Nagbigay po si Mayor Lani Cayetano ng tig 10,000 ata bawat pamilya dito sa pinakamalaking sunog na nangyari sa Santa Ana, Taguig. At 20,000 naman per family etong si Congressman Ading Cruz. So malaking bagay na ho yun, napakalaking bagay na ho yun. Pero hindi natin alam kung madadagdagan pa ba yun. Pero hindi katulad nung panahon kasi ni Pangulong Duterte na yung pondo talaga ay inilalaan sa bawat distrito. At yun ay bawal nakawin or ibulsa ng mga congressman or mga politiko na nandoon na namumuno sa iba't ibang distrito. Di ko lang alam ngayon Hindi ko naman sinasabi na kawatan si Mayor Lani, hindi ko naman sinasabi na kawatan si Congressman Ading Cruz. Ang akin lang, alam naman po natin na kalaban ni Marcos Jr. ay saan ba nanggagaling ang pondo? 'Di ba? Sa pirma ni Marcos Jr. 'Di ba? Sa Congress. So kung may mga ganyang sitwasyon, katulad yan, ang laki-laki, 600 na pamilya ang nasunugan. So 600 na pamilya ang dapat mong bigyan ng pondo na nanggagaling sa gobyerno. So kung wala ng pondo, 'di ba? Alam naman na natin na trilyon-trilyon ang nakawan ngayon. So ganyan kalupit ngayon. Tapos sasabihin mo sa amin na may pulisiya kang ginawa. Anong pulisiya? Lahat nga ng halos na build project na sinimulan ng administrasyong Duterte hanggang ngayon tinengga mong puking ina ka. Di ba? Buta lang, papabural lang ako sa inis ko dito sa hype na to. Nakakabwisit kasi ang alam mo yun, ang lakas niyang magsinungaling, no? Biruin mo na, natitiis mo yun, yung pagsisinungaling mo na yun. 'Di ba? Ang lupit mo talaga, no? So dito naman tayo sa ibang balita. Ito katulad dito kay Senator Bato de la Rosa naman. Kinaroroonan ni Sen Bato de la Rosa na tukoy na nga ba ng otoridad. Kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group or tinatawag na CIDG katulad nung aresto kanina kay Senator Jinggoy Estrada. Director Robert Morico III na mayroon na silang mga hawak na lead at impormasyong sinusubaybayan kaugnay ng posibleng kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ay bahagi pa rin ng ikinakasang manhunt operation ng mga otoridad laban sa senador. Ayon kay Morico, patuloy ang kanilang pag-monitor sa mga natatanggap na ulat at mga napaulat na sightings na may kaugnay kay De La Rosa. Gayunman, binigyang diin niya na hindi muna maaaring isa publiko ang mga sensitibong detalye ng operasyon upang hindi mabulilyaso o maapektuhan ng takbo ng kanilang pagsasaliksik. Alam niyo baka nagtataka kayo bakit ako nabubulol. Natatawa kasi ako una-una. Kung alam niyo naman pala na kung nasaan si Senator Bato de la Rosa, ba't niyo pa kailangan i-broadcast? Ang tanga niyo. Sorry po sorry. Alam ko napag-uutusan lang tong isa sa mga CIDG director, no. Pero ang tanga naman, 'di ba? Alam mo 'yun, yung may wanted na tao na although hindi naman dapat talagang i-manhunt si Senator Bato de la Rosa. Alam niyo 'yun na parang nakakatanga naman na may wanted na tao tapos nalalaman niyo na kung nasan siya. Lilipat agad 'yun. Kasi sinabi niyo sinabi niyo na alam niyo na kung nasan siya, alam niyo na kung saan siya nakatira or kung saan siya nakikita. Alam niyo yun. Sorry pero sa tingin ko ito ay isang gawa-gawang kwento lamang para masabi na inaaksyonan ng CIDG si Senator Bato de la Rosa. Pero disclaimer hindi ko po gusto
na maaresto si Senator Bato de la Rosa. Ang ibig ko sabihin, kung halimbawang wanted yung tao at sinasabi mo sa mga media, eh di nakapaghanda yun, ano ba namang klaseng mindset yung mga pinagsasabi nyo? Ewan ko na lang talaga. Grabe na talaga tong mga ito, no? Hindi mo talaga malalaman kung ano eh. So eto pa, isa pa, pag-usapan din po natin. Rapi Tulfo, itinuturing na bayani si Senate President Cayetano kung voluntaryo itong magbibitiw. Naku po, Rapi Tulfo, dinagdagan mo pa. Itinuturing umanong bayani ni Senador Rapi Tulfo si Senate President Alan Peter Cayetano kung kusang magbibitiw ito sa pwesto alang-alang sa senador at sa pagpapanumbalik ng kredibilidad ng institusyon. Kung ginawa niya yan, magbitiw bilang Senate President, hero siya. Pero most likely, hindi niya gagawin yata yan. Pustaan tayo. Siyempre po tayo na bakit? Nung pinapababa sa pwesto si Soto, bumaba ba si Soto? Di ba ang kapal nga ng mukha niya? Na gustong-gusto ng taong bayan na pag-usapan yung issue sa flood control pero never nilang pinag-usapan yan. Never niyong pinag-usapan yun, Senator Rapi Tulfo. Sa bagay, pero alam nyo, mamaya sabihin ko ayon kay Tulfo, magiging makasaysayan at kapuri-puring hakbang kung kusang iiwan ni Cayetano ang pinakamataas na posisyon sa Senado para saan niya kapakanan ng institusyon. Gayunman, aminado siya, hindi niya nakikitang mangyayari yon sa kasalukuyan. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang kampo ni Cayetano, anuman niyang iginiit na buo pa rin ang kanilang hanay sa Senado. Pero ito yung sasabihin ko nga sa inyo. No? Alam nyo, kayo din ba naiisip nyo itong naiisip na nararamdaman ko? Na sobra, alam nyo sa tutusin, nangihinayang ako dito sa mga Tulfo. May totoo lang. Isa to sa pinaka-iniidolo ko. Bukod sa mga Duterte, isa to. Itong Tulfo. Tulfo Brothers, Ben Tulfo, Erwin Tulfo. Simon Tulfo, gawa ng medyo bata ako. Ako ay 32 years old pa lamang. 1993 ako pinanganak. December 18 ako ipinanganak, 1993. Hoy, baka naman, ha? Medyo hindi ko naabutan eh. Hindi ko naabutan yung ni Montulfo. At sa nakikita ko ngayon, mukhang kung naabutan ko yung ni Montulfo, mukhang hindi ko rin siya a-idolin. Mukhang ayoko sa ganun. Ayoko sa karakas ni Montulfo. Pero isa sa mga iniidolo ko talaga ay si Ben Tulfo, Rapi Tulfo at Erwin Tulfo. Alam natin yan eh. Parang ganito lang din yan bumanat noon. 'Di ba? Sila Trillanes nga kung murahin ni Erwin Tulfo yan, si Hontiveros, 'di ba? At kung sino-sino pa. At talagang makikita mo sa Tulfo Brothers nakalaban sila ng mga taong nangaapi. 'Di ba? Pero ngayon, no, grabe, no, basurang-basura na. Sorry. Salagang basurang-basura na talaga ang Tulfo Brothers. Sana may panahon pa para bawiin nila yung ganitong sistema na ginagawa nila. Sana bawiin pa nila. Sana makarecover pa sila. Na alam mo yun na tawag dito na ipakita sa taong bayan na hindi sila basura, na hindi sila, alam mo yun, na hindi sila na parang nagamit lang sila. So siguro maintindihan ng taong bayan niya. Pero ngayon mukhang malabo eh. Mukhang malabo na talaga, no? Talagang nakakapanghinayang itong Tulfo Brothers. Isa pa yan, si Ben Tulfo, nasabi ko, siya na lang yung natitirang mas okay pero wala rin. Diba? Nakikisaw-saw at kung ano-ano na rin yung mga pinagsasabi. Kaya hindi ko na rin talaga eh. Yun, sa madaling salita, lahat sila Tulfo Brothers ay mga naging basura na, no? Talagang naging wala ng kwenta. At ito pa, isang malupit na balita. Yan, makikita niyo dyan sa screen. Breaking news, NBI naglabas ng subpoena sa 4 na individual kaugnay ng putukan sa Senado.
Naglabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation or tinatawag na NBI for short laban sa apat na individual kaugnay ng patuloy na investigasyon sa kontrobersyal na Senate shooting incident at sa umano'y pagtulong sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos mailabas ang warrant laban sa kanya. Ayon kay NBI Director Melvin Tiba-Tiba Paldo Matibag, kabilang sa mga ipinatawag na ahensya, suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, Pasay City Chief of Police Joselito de Sesto, at ito pa si Gian Robles na Deputy Chief of Staff ni Senador Robin Padilla at isa pang kamag-anak ng senador. So dalawang kamag-anak, no? So parang dalawang ni Senator Robin Padilla ay sinusupwena ng NBI. Talagang uubusin talaga nila etong majority at alam naman na natin kung ano yung dahilan kung bakit nila ginagawa yan. At ito, ituloy-tuloy na rin natin. Isa pang malupit na post. Anong proyekto ang pinagsasabi mo? Ayan. Dapat pala kanina natin to pinag-usapan, no? Karugtong nung sinasabing legasiya ni Marcos Jr. Ito ang tanong ni dating COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon kaugnay ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nag-aalala siya na baka hindi ipagpatuloy ang ilan sa mga programa at polisiya ng kanyang administrasyon sakaling manalo si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028. Ang reaksyon ni Guanzon ay kasunod ng panayam ng Bloomberg Television kung saan inamin ni Marcos na siya ay very much concerned o lubos na nag-aalala maaring mabaliktad o hindi maituloy ang ilan sa mga reforma ang isinusulong ng kanyang administrasyon. Sa naturang panayam, sinabi ni Pangulo na yes, very much, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipinalawanag ni Marcos na ang kanyang administrasyon ay nagsasagawa umano ng mga reforma sa burokrasya at sistema ng pamahalaan na anya ay nangangailangan na pagpatuloy upang maging matagumpay. Akala mo talaga ang putang ina, akala mo minaniniwala sa'yo, gago. Putang ina to, hayop na to. Akala mo talaga totoo yung mga pinagsasabi no? At ito pa pala, ito basahin natin itong isa sa mga sinabi ni Senator Chis Escudero. Sinabi ni Migs Subiri pala. Sinabi ni Sen Migs Subiri na nakahanda maghintay ang mga miyembro ng Senate Minority para sa pagsisimula ng kanilang plenary session ngayong Lunes, June 1. Wala pa ang majority member sa loob ng plenaryo sa kasalukuyan. Ang galing nga ng ginawa dito, mga banateros. Biruin nyo alam nila na kapag inaresto ang isa sa mga majority, lulusob ang lahat ng majority at talagang kakampihan nila yon. Ngayon, nilubos-lubos ng mga walang ya ng minority. Alam nyo naman kung sino yung mga minority na yan. Nandiyan sila Ejercito, Subiri, Pangilinan, Aquino, si Bam Aquino, sila Anlibayros, si Hontiveros, 'di ba? Nandiyan din si Lito Lapid, si Lito Lapid na tahimik lang. Andiyan din sila Soto, yung magjowa, yung magboyfriend, yung magkaibigang Lacson at Soto, 'di ba? So nandiyan din. So ngayon pinamumukha nila sa atin na parang tamad or ginagawang katatawanan lang ng majority itong plenaryo nitong Lunes. Parang pinapalabas nila sa atin na walang kwenta sa majority itong plenaryo na ngayon or yung mga pag-uusapan nila. Anak ng teteng, paano dadalo yung mga senador dyan sa tawag dito sa sinasabi nyong hearing ay ginigipit nyo si
tawag dito, si Senator Jinggoy Estrada. Malamang hindi talaga sila susulpot diyan, mga gago talaga Ang lakas nila mga gagos. Akala nila siguro, oy, shoutout sa lahat ng minority senador. Mga pukang ina nyo. Anong tingin nyo sa amin? Mga bobo kami? Na hindi namin alam? Tapos kayo parang wala kayong alam sa nangyayari na kesyo. Parang baliwala lang sa inyo. Tana kapwa nyo senador yun, binababoy. Hinaharas sa sariling bahay nyo. Tapos wala kayong pakialam. Iba talaga ang mundo ng politics. Pero ayan nyo, nakatatak naman sa isip ng bawat Pilipino na never na talaga kayong pagkakatiwalaan nila. Yan ang pagkakatandaan nyo. So ito, basahin na rin natin to. Breaking news, warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada inilabas sa Sandigang Bayan. Naglabas ng warrant of arrest ang Sandigang Bayan Division laban kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong kasong plunder. Ang kaso ay nag-ugat sa mga akusasyon hingil sa umano'y pagtanggap ng kickbacks mula sa flood control project. Dahil ang kasong plunder ay Class C bilang isa sa krimen na non-bailable. Walang nirekomendang piyansa ang korte para sa pangsamantalang kalayaan ng senador. Sa ngayon, inaabangan pa ang official na pahayag mula sa kampo ni Senator Jinggoy Estrada. At eto, Senator Alan Peter Cayetano sa minority na nandigan ba kayo para sa kasarinlan ng Senado? Yan ang banat ni Senator Alan Peter Cayetano. Naglabas ng matapang na mensahe si Senate President Alan Peter Cayetano para sa mga senador ng minority bloc kasunod ng mga pangyayaring yumanig sa Senado kabilang ang pag-aresto ngayong araw kay Senator Jinggoy Estrada. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Cayetano na ang Senado ay isang pamantay na sangay ng pamahalaan at hindi dapat tratuhing isang gantimpalang maaaring pag-aagawan ng sinuman. Bagamat kinikilala niya may pagkakaiba ng pananaw hingil sa liderato ng Senado, sinabi niya ang ganitong usapin ay dapat resolbahin ng Senado mismo at hindi ng sino mang nasa labas ng institusyon. Ngayon lang talaga rin naman din nangyari yan 'Di ba? Ngayon lang din naman na nangyari ang yung ginagawa nila sa Senado. At ito pa mga banateros, ito po yung paglalahad ni Senator Jinggoy Estrada Ang dami ng sinakripisyo at nagsakripisyo para lang hindi mahawakan ng Malacanang ang Senate tapos mag-traidor lang. Isang napakatapang na tanong at hamon ang ipinukol ng political blogger na si Cresset Chu para sa mga senador na nagbabalak umanong bumaliktad ng kampo. Para sa kanya, ang paglipat mula sa majority patungo sa minority sa gitna ng matinding political na labanan ay isang malaking sampal sa mga anumang sa naunang nagsakripisyo upang mapanatili ang kalayaan ng Senado laban sa dikta ng Malacanang. Grabe, no? Tutangin na talaga. Ang tindi talaga. Pero yun nga, dahil nga dyan, mga banateros, mga kabiyaya, ay etong si Senator Jing, panoorin po natin etong nilabas na video or opinion ni Senator Jinggoy Estrada mapatungkol sa mga senador na kung paano nga ba sila ginigipit at tinatakot. So mamaya malalaman nyo rin kung sino yung nasa likod ng pagpapaaresto or panggigipit sa mga senador na nasa minority, nasa majority. At ang tanong, sino nga ba ang susunod kay Senator Jinggoy Estrada at Senator Bato de la Rosa? Mamaya malalaman yan. So ito po, panoorin natin yung video.
Ay, well, tayo. Magaling mga kasama ko rito. Sir, yung reaction nyo dun sa ginawa ng minority, may sabi ba sa inyo officially? Ay, yung ginawa ng majority na hindi pagsipot ngayon. Tingin nyo po ba may paglabag sa rules or magsasampahan ng ethics kung nagsasampahan ang minority ng ethics complaint? Dereliction of duty, yung ginawa nila, meron silang dapat trabaho na gagawin, gampanan, which they did not, at wala naman silang malalim na dahilan. Wala naman tayong COVID o wala naman tayong force majeure, tinatawag, para rin silang maten. Ang ginawa nila ay sumama sila doon sa isang kasamahan na inaresto ng PNP CIDG. Wala akong problema doon. Pero dapat, pagkatapos nila maihatid sa Sandigan Bayan, sana bumalik na sila para magtrabaho na ulit. Sir, may pinag-iisipan ba ng minority yung pagsasampa ng ethics complaint? Kasi sabi ng iba niyong kasama, may paglabag daw sa rules ng Senate yung ginawa ng majority. Well, it's up doon lang sa mga kasamahan ko kung ano yung balak nilang gawin, kung magsasampa ba ng kaso tungkol dyan. I'll leave it with them kung ano yung plano ng mga kasama ko sa minority. Sir, anong message sa public? Kasi yung ginawa ng mga kasama niyo today, parang di ba kapag ordinaryong empleyado, hindi sila Correct. Kaya nga, ako po'y buong pakumbaba, taos pusong humingi po ng pasensya sa taong bayan dahil dito sa mga pangyari. In fact, kanina marami kaming bisita na pumunta doon para ma-recognize, para mabasa kung ano man yung mga reason kung bakit sila pumunta doon. Hindi na nagampanan. Marami kami mga trabaho today na hindi na nagawa dahil nga sa insidente. So nakakaya. Sir, reaction niyo sa sinabi ni San Jinggoy kanina na parang pinipressure daw siya para tumalikod sa majority para di na siya makasuhan. Wala akong alam na ganung pangyari na pressure siya sumama sa majority para mawala ng kaso. I don't know. Wala. Kung akong tatanungin, ilang beses na kami nag-focus sa minority, never na pag-usapan niya. Hindi nyo kinausap sa hindi nyo kinausap sa Senator Jinggoy. Well, nag-uusap mo ni Jinggoy, honestly, doon sa lounge, minsan, sinabi niya na ready na raw siya magpakulong dahil gusto niya manindigan sa kanyang prinsipyo. And he's been telling that, and he's been consistent naman, in fairness. So what's the plan for tomorrow? Ayan, next step I'm sorry? What's the plan for the minority for tomorrow? Papasok kami. Ngayon, kung hindi sila papasok, yung majority, then it's all up to them. Basta kami, papasok kami hanggang Wednesday. Paano sir kung ituloy-tuloy nga nilang gawin si adjournment nila? Tapos marami yung CA, sabi nga ni Sen Woods kanina, MCA, kawawa naman yung tatlong generals. Nag-aantay na ma-confirm, mag-retire na sila. Pag hindi sila na-confirm by Wednesday this week, then kawawa. Sorry lang sila. Paano yung tatanggapin na lang natin hindi sila papasok? Wala tayong magawa. Siguro, our next move is we'll think kung ano yung pwede namin gawin para naman yung mga abala na ginawa nitong majority, may balik sa kanila. Yung effect naman po sa image ng Senate as a whole dito sa magpapatuloy na yun. Napakalaki epekto to. Nakakaya nga, sabi ko kanina pa, ng beses, sobrang nakakaya. Parang kuminsan pag naglalakad ako dyan sa kali, parang wala na akong mukha maipakita. Dahil yung ibang tao sabi, ang gugulo ninyo, ba't ginagawa nyo ito? Ba't nangyari ito? The taong bayan has been watching us for the past few days and weeks at sila ay dismayado. And same thing with us sa minority, dismayado rin kami. Kaya lang, it's something that beyond our control. Silang may kagagawa ng problema, yung majority. So, what can we do? Pero sir, tuloy-tuloy pa rin yung movement ng majority para makapaligaw na may tumawid sa grupo niyo. Of course, normal lang naman yun na yung minority na nangangarap na makakuha somebody or some members sa majority para lumipat na sa gayon makuha namin yung majority. Ganun lang naman talaga yun. Pero walang pilitan, walang takutan. Thank you, sir. Thank you, Sen. Thank you, sir. Thank you. Dapat po magpatawag ng investigasyon ang Senado, dapat po magkaroon ng investigasyon ang Senado dahil in truth, if this happened to any institution in the Philippines or around the world, it deserves an explanation. Support the idea na magpatawag ang Senado ng investigasyon sa nangyari kahagabi? Opo, naniniwala ko na dapat po magpatawag ng investigasyon ang Senado, dapat po magkaroon ng investigasyon ang Senado dahil in truth,
if this happened to any institution in the Philippines or around the world, it deserves an explanation. I feel that the government should find out what happened, because this is an affront to our country, our citizens, our officials, and to the institution of the Senate as a whole. Anong masasabi niyo po, Sen, sa mga nagsasabi na magkaroon ito ng chilling effect sa iba pang mga mambabatas? Hindi ko pa po naiisip yan, pero ako po talaga ay takot at nananalangin po ako na maging ligtas po tayong lahat at there will be order and that we will get to the bottom of this. So right now, pinoprocess ko pa po yung mga nararamdaman ko. Hanggang ngayon po, hindi ko masyadong naiintindihan kung ano yung nangyari kagabi, kung ano yung mga implications niyan. But what I want to know is, the reason why nagpa-interview ako is because I want to share what happened to me and to show that it's really true and genuine and that it's something that we need to get to the bottom of. Huli na lang po, Sen, bago ko po kayo bitiwan, mensahe nyo na lang po sa publiko kaugnay sa rule of law at respeto sa mga institusyon ng gobyerno. And po sa ating mga kapwa Pilipino, lahat naman po tayo ay talagang in the quest of respecting our institutions and respecting our government as a whole. So let us all just be vigilant and ipagdasal po natin na maging ligtas po tayong lahat at magkaroon ng at manatiling mapayapa ang ating bansa. Naniniwala naman po ako na lahat naman po tayo ay yun ang gusto. We arrested him. I went there personally together with the CIDG. For warrant of arrest, case number E-SB26-CRM-006 for plunder under RA 7080. The following are enjoined to arrest: Chief of Police, San Juan City, Provincial Director, Regional Director, NBI, the Director, NBI, NCRPO, and Chief PNP, and the CIDG. You are hereby commanded to arrest Jose Jinggoy Pimentel Estrada, Manuel Mandigas Bonoan, Denril Cesar Sanchez Fortuna, Manny Bumagat Blusan, Arthur Lobres Gonzalez, who stand charged above stated crime, and bring them therefore to the court to be dealt with the law and the rule of court. Direct, no bail. Quezon City, Philippines, 1st day of June 26, signed Honorable Zaldi V. Trespeses, Chairperson, Associate Justice. At approximately 3:30 p.m., I arrived at the Senate to implement the warrant of arrest. Wala nang pong maganap na nangyari. Sumama po si Jinggoy. Binasaan po siya ng Miranda rights niya kasama kanyang abogado. Naiintindihan niya. Tinanong sa kanya kung naiintindihan niya kung anong ang charges laban sa kanya. Sabi niya naiintindihan niya. Papaya pa siyang sumama dito sa CIDG, process and arrest. Currently, 2 are already in the Sandigan Bayan, 2 are on their way to the Sandigan Bayan on the 5th Division. Secretary Bonoan is on his way to the hospital because his hypertension was listed at 192/100. He will be kept there for an undetermined amount of time before he stabilizes, and when the doctor says that he is fit to stand trial, then he will be brought to the Sandigan Bayan. Meanwhile, full security po siya, hindi po siya makakalabas at restricted access papunta sa kanya. Senator Jinggoy cooperated fully together with the other accused. They were found to be in good health and are now on their way to face the courts. Questions? Sir, nakunan kayo ni Senate SP Alan Cayetano na parang medyo nagtatalo pa kayo. Was he requesting for you not to arrest him? No. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Sabi niya, even at the time of Salonga, he protected Enrile. Ang sabi ko sa kanya, in a not very calm voice kasi umakit na, "Sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped." Okay, So, next. ano yung sabihin? Wala So, na, yes. to honor yung ganung separation. We will inform them, we will give them the courtesy, but if there's an arrest to be made, we will make the arrest. So just for clarification, ang tamang term is you went there to arrest him, you served the warrant, so it means he was arrested, or did he surrender? We arrested him. I went there personally together with the CIDG.
he was read his Miranda rights, and from there he was brought here to Prana to be processed. How about the 4 others? Did they personally surrender? Secretary Bonongan went here, the one from DPWH, I forgot his name, he was here, so voluntary surrendered. All 4? The 2 others voluntarily surrendered to the Sandigan Bayan. Okay. Sir, nasa taas pa ba si Senator Jinggoy? At Umalis na siya as of 5 minutes ago, papunta na sila ng Sandigan. Ano specifically ang ginawa sa kanya sa booking procedure? Can you just walk There us is through? he started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Tinapos muna silang tatlo. Nung natapos yung tatlo, dinicide na si Secretary Bonoan was not fit to go to the Sandigan, kaya diniretso muna siya sa hospital. Senator Jinggoy Estrada requested prior to this for a knee replacement surgery. No, Ano it was pinag-usapan ninyo? it was a concern of his. Pero sabi ko sa kanya, wala akong kapangyarihan diyan. Ang Sandigan Bayan lang ang pwede magsabi kung pwede siya mag-opera o hindi. Sir, si Senate President, bakit sumama ng ganito? I think to show solidarity with Jinggoy, he said that sasamahan kita pre, and that's his exact words, sasamahan kita. Wala naman siyang other request, sir, maliban mo siya Wala naman. Sir, si Bonoan sa ospital, hindi ko ba sa... Hindi ko alam, sasabi ko kung saan kung saan yung PNPGH. PNPH, yes. Sa ito ba sa hospital ng... I think so. Dito ba? Dito ba? Dito rin. Hospital arrest, but he has not been indicted. So, hihintayin natin yung indictment niya before he's formally charged. So, he is arrested, but he is not remanded by the court to go to the hospital. Ito sa decision kasi nga, imminent na yung stroke niya at 192. So, ito sa decision na dalhin muna siya ron bago siya i-transport papunta ng Sandigan. Sa assurance natin na walang special treatment po kay Senator Jinggoy. Wala talaga. Same as the others who have been co-accused. Depende kung saan sasabihin ng Sandigan, they will be dealt fairly, equally. No special privileges. You have no idea where exactly they'll be committed at this point? Sandigan is the only authority to say that. Pero hindi po ba, sir, sa yung si Jen, saan makatulog ng mga ibang kasabi? Again, Sandigan is the only authority na pwede magsabi kung saan. Depende sa doktor niya yan, but there is a baseline for good health kasi nakalagay doon condition of reasonable health. So pag bumaba yung mag-stabilize ang blood pressure niya, dadali na siya, magre-return ng warrant na kami sa Sir, bakit bigla po ba consider arrest sa halip na surrender? No, he is arrested but not yet indicted. Sir, bakit ba it's not full surrender? Kasi yun yung narrative ng Jinggoy. Hindi, surrendered siya rito. Okay, Surrendered siya. surrendered siya. He's already in the custody of the police, but he's not been formally charged in front of the judge. No, but you arrested him. He surrendered again. Okay, he surrendered. He was his rights. Okay, but he is not yet in the custody of the court. He's in the custody of the police. So kasi may process yan, di ba? So, naharap muna siya sa judge, sa Sandigan. Then they will say guilty or not guilty, and then after that the Yes, process. but the fact that you went there personally to serve the warrant. Are we is serving the warrant. Are we talking about Jinggoy or? Yes. I was talking about Secretary Bonongan eh. Di ba? Jinggoy ang sinasabi niya. Okay, you didn't clarify. Before that, we were talking about Secretary Bonongan. When you jumped, you didn't identify it as about Jinggoy. Oh, I'm sorry, I didn't hear. Okay, let's go back. Balik tayo. Balik tayo. Okay, we arrested him in the Senate. He was read his rights in the Senate. He acknowledged that having understood his rights, before he went to the rostrum, I warned him, sir, anything you say will be used against you. Sabi niya, yes, I understand. Sir, just to follow up, bakit po siya hindi natin ito-consider yung narrative niya na surrender? Because di ba he held Well, that's his, makikita niyo naman sa video that he was read his rights in the Senate. So that technically constitutes an arrest. So sir, it's correct kasi nga bago po siya kumarap sa press at sinabi niya na surrender siya. He was He's already surrendered. arrested. Yes. He was read his rights. Reaction niyo doon sa sinasabi na parang atat na atat kayong ipulihin sila, isa-isahin sila. There is no right or wrong here. The actual warrant arrived to my possession at 2:45. At by 3:15, I was in the Senate. There is no right or wrong answer in this. As soon as I got the warrant, I acted on it. Sir, yung voting miscommunication of allegations sa Senate kanina with Senate President, hindi ba natin tinitignan niyo, sir, na tama obstruction of justice? Hindi naman. He was explaining his side that this never happened before. But my side was that nung nakawala si Bato, you lost that privilege already of having protected custody. Bakit niya tinignan, sir, yung statement? We're fine. Magsama kami rin sa taas. We were talking afterwards and he understood. Sir, ano kasi sabi yun? Di ba ang sinabi naman niya talaga from the very beginning, it's a local court that will issue the arrest warrant, susundin nila. Yes. Bakit may ganun? He was insisting that nobody could be arrested inside the Senate. He was requesting that he be brought out of the Senate first. But this is beyond 6 years that we're talking about. Exactly. And I said, I'm sorry, sir. We do not
You lost that privilege when Senator Bato escaped. We will arrest him now on the spot. Was it only because of the escape of Bato or because there's also a 6-year rule na if it's beyond 6 years? Both. Usually meron kasing Senate and Executive respect for the leadership. Usually ilalabas mo na yan eh. But tama na, di ba? Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate. So, sir, moving forward- pinayagan niyo ba na mag-press con siya? It's within his rights. I warned him. I did warn him. I told him, whatever you say can be used against you. And he said he understands. Senator, you're saying na they lost that right after Senator Bato escaped. Are you saying that he has It's also not a right. hand It's not a in right. the escape of Senator It's not a right. Bato? It's a privilege. Or is it- it's a privilege? So It's a whether it's a privilege. privilege or No, not, I am you're not saying implying. that there's I am not implying anything other than Senator Bato escaped and that we revoke that privilege of separation in terms of arrest. That we can arrest anybody inside the Senate building if necessary. Sir, would that be a precedent sa mga susunod na lawmakers na maaalis? If it is necessary, we will always do what is necessary according to the bounds of law. Remember, there is no such law as you cannot arrest anyone inside the Senate. It's a privilege granted to the legislative. So for the first time, because of courtesy? because of courtesy, it is a courtesy. But there is no such law which prevents us from arresting anyone in the Senate. So even if it's not beyond 6 years? I think no what such is, let me get this straight and you can research it for me, but I think what is not allowed is if they are in session. So after session. Yes, all 5 are accounted for. We will entertain last two questions from the media. Sir, possibility po ba na dito siya mag-stay? Kasi yung word po ang... It's up to the Sandigan Bayan. It's up It's a to, possibility you'll welcome here, sir. we have no, the Sandigan Bayan determines where he'll be incarcerated. Pero ready ba ang custodial facility? The custodial facility is barely livable. But meaning puro daga, Wala na bang it is about to be demolished because for to build a new facility. So Wala na nagsistay doon ngayon? I'm not familiar kung mayroon Kuya Pichi, meron ba? wala na nagsistay doon sa... Meron yata konti na lang yung mga Chinese na nahuli namin dati sa kidnapping. Sir, paano kayo magkikunin ni Senator Jingo? Ano yung last message niyo sa inyo? Sabi niya, salamat pa rin. Yun lang. And then, there was a slight altercation between me and the daughter. She gave me the dirty finger and cursed at me. I said, it's okay. I understand you're emotional. Sino pong daughter, sir? I don't know which one. But I said, it was nothing personal. Naging emotional lahat. Nangyayari sa Senado ngayon na inaresto na nga nila si Jinggoy Estrada. At ano magiging mga legal na implikasyon nito sa proceedings ng impeachment at ilan pang mga susunod na magaganap dito sa ating Republika. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin yan. At kanina nga, ang mainit na balita ay ang pag-aresto kay Jinggoy Estrada. Alam nyo, sa totoo lang, never kong ibinoto si Jinggoy Estrada. Kasi, well, the reputation, galing siya, anak siya ni Erap, Trapo, yung sort of those things. And to be fair with Jinggoy Estrada, ngayon lang ako humanga sa kanya. Kasi mayroon siyang pagkakataon base doon sa mga reports na sila inuudyukan na sumama sa mayorya. Pwede namang mawala na itong kaso na ito, no? But he stood his ground. And dito ay humanga ako sa kanya, pati sa the way he handled it kanina. He was calm, he was composed, at very gentleman-like and statesman-like sa kanyang conduct kanina. Kaya, well, Senator Jinggoy Estrada, you proved me wrong. At inaamin ko yan. At ngayon na ikinulong na si Jinggoy Estrada at hindi pa nila naaprubahan yung pag-amyenda doon sa rules kung saan siya makakapag-participate. Kaya nga sana gusto ko talaga noon na igiit na nila na amyendahan yung rules, kahit na magalit mag-walk out itong minority. Because the real plan of the minority really was to decimate, bawasan ng bilang ng mayorya para magkaroon sila ng advantage. Well, hindi lang si Jinggoy ang target dyan. Meron pang mga susunod. Nandiyan pa sila Villanueva, nandiyan pa sila Chis Escudero. And we're hoping na itong mga natitira na ito, despite of the fact na sigurado namang tatarget din sila ng administrasyon, ay manatiling tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin at maging matatag. Dito muna talaga susukatin ang maturity ng isang pinuno sa panahon ng
matinding pagsubok. And there is no challenge greater than this right now. This administration is a great challenge to those who are serving, yung mga totoong naglilingkod sa ating bayan. Because ang bansa natin ngayon, this is a country where no good deeds goes unpunished. Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, ikaw ay parurusahan. Pero kung ikaw ay masama, ay nako, kutakot na maleta ang aabutin mo. Bakit hindi makukumbinsin ninyo ang mga Pilipino na hindi politika itong motibo na to ng administrasyon? Well, it's so simple. Yung tinatarget nyo lahat nasa minority. Yung nandun sa majority, despite of the fact na merong mga involvement dyan sa mga flood control projects. Pati na rin sina Rafi Tulfo, sina Erwin Tulfo rather, dun sa kanilang party list, yung ACT sa CIS. Yung testimony ng 18 Marines sa pilit na tinatakpan kasi nga may madadamay na mga senador na nasa majority. And wala pang kinakasuhang mga congressman na sa kasalukuyan. Nasa na si Martin Romualdez? Nasa na yung kaso dun sa mga 65 contractors, yung 15 na mga favored na mga contractors daw who kumorner sa lahat ng mga kontrata ng flood control. Nasaan sila? Wala hanggang sa kasalukuyan. So, wag nyo kaming uululin, wag nyo kaming lolokohin na ito ay tungkol sa flood control. This is never about the flood control. This is about the impeachment process and your effort to prevent the investigation on the flood control. Hindi isang aksidente na on the day na muling bubuksan ang usapin sa flood control ay aarestuhin ng vice chairman. Hindi tayo mga utu-utu, hindi tayo mga tao sa mula na para pakitaan tayo ng ganito at bibigyan tayo ng kwento ng administrasyon na this is about the dispensation of justice. This is not about justice. This is about absolute political control. At iyan ang ginagawa ng administrasyon sa kasalukuyan. Ginagamit ang mga ahensya ng pamahalaan, ng ombudsman, ng DOJ, they have weaponized the entire executive department against the people, against the representatives of the people. At ito ang nakakalungkot sa sitwasyon natin ngayon. Sapagkat itong administrasyon na ito, wala silang pakialam, alam natin iyan o hindi. They will do whatever it is that they need to do to protect themselves. Noong pong unang flood control investigation ni Rodante Marcoleta, nung pumutok na po yung statement ng mga Diskaya at nagbabanggit na ng mga pangalan, there was a frantic effort to remove the Senate President para magpalit ng leadership ng Blue Ribbon. And today, the same thing, kitang-kita natin, sinasabi na natin to paulit-ulit last week, there will be a frantic effort on the part of the administration na pigilan ng investigasyon tungkol dito sa flood control. And here it is. Nangyayari pa rin to hanggang sa kasalukuyan. There is now a unique situation in the Senate na kung hindi makakaboto si Jinggoy Estrada, ay magkakaroon ng stalemate at 11-11. That is why I hope the Supreme Court finally comes out with a decision pagdating kay Bato de la Rosa. So that finally ma-resolve ito kung siya ba ay po pwede na magpiyansa dito sa Pilipinas o dapat ay isuko siya dito sa Pilipinas. Because those are rights that are granted under the Rome Statute and our own laws in 9851 and under the extradition law ng Pilipinas. So, I hope, let us just pray na itong kaguluhan na ito na sa tingin ko ay ginawa at nakadesenyo naman talaga. At ito talaga ang plano ng administrasyon para guluhin ang investigasyon sa flood control because they don't want us to find out the truth. Gusto nilang itago itong katotohanan tungkol dito. This is not about justice. This is not about accountability. This is about hiding the truth. At gagawin ng lahat ng gobyerno para hindi lumabas ang katotohanan tungkol dito sa mga malawakang nakawan dito sa ating bayan. Pero ang Pilipinas, ang mga iskombro, hindi nyo na maloloko sapagkat patuloy kaming nagmamasid, kami ay makikialam. And patuloy kaming magsisipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.
So grabe mga banateros, no? Talagang sobra-sobra na to. Alam nyo, sa totoo lang eto walang sasama ang loob pero maglalabas lang din ako ng sama ng loob. Alam nyo, ito ay matagal na ho namin ding sinabi. Matagal na ho namin sinabi na simula ho nung ginipit, binastos, winalangya ang KOJC ni Marcos Jr. sa pamamagitan ni Torre na mukhang paa, no, na sa pamamagitan ni Torre winalangya niya ang KOJC, binastos ang isang relihiyon, ang isang banal na lugar, isang lugar na tanging pananampalataya lamang yung ginagawa doon sa loob ay binastos nila, winalangya nila, dinumihan nila, 'di ba? So matagal na ho naming sinasabi na kung nagawa kay Pastor Apollo Kibuloy, kung ginawa sa isang relihiyon ay maaaring gawin din sa inyo. At hindi ho kami nagkamali doon. Ang masakit pa nga dyan, may mga senador, siguro yung iba nasa majority, sige lahatin na natin, lahat ng senador, ay yung iba nga dyan, hindi ko nilalahat masyado pero may ibang mga senador na pinagtawanan at hindi kami pinaniwalaan. No, hindi kami pinaniwalaan na ginawa lang kay pastor yan kasi may ganyan talaga si pastor. Ginawa kay pastor yan kasi may si pastor, 'di ba? So talagang may galit si BBM kay pastor. So marami kaming narinig noon. Marami rin kaming mga nabalitaan na parang yung ibang mga senador kahit nasa majority, minority ay hindi man lang nagbigay ng opinion or hindi man lang parang alam mo yon, yung parang tipong hindi man lang sila nakapagbigay ng suporta kahit hindi pinansyal or suportang kaibigan. Alam naman na natin na halos lahat ng mga politiko sa buong Pilipinas ay dumaan or nangingi ng tulong or ng suporta sa KOJC, lalong-lalo na kay Pastor. Pero hindi naman nanunumbat si Pastor at ang KOJC yan. Ang punto ko dito, alam niyo yun, makitaan man lang sana natin ng suporta yung ibang mga senador na nasa majority at nasa minority. Lahatin na natin para walang tampuhan. Ni isang pahayag, wala silang ginawa. Ayan, katulad yan, ang talagang natuwa lang talaga ako doon kay Senator Robin Padilla na talagang wala siyang pakialam na talagang kinampihan niya at ipinaglaban niya rin itong si Pastor at ang KOJC. So yung ibang mga senador, yan, ni isang salita, ni isang parang pakikidamay, yung parang alam mo yun, mensahe para patatagin at alam mo yun, yung mga magagandang salita na parang alam mo yun nakikita natin kadalasan or naririnig natin sa mga senador na sinasabi nila kapag may mga ganitong sitwasyon na panggigipit na ginagawa. So ngayon, hindi kami nagkamali. Ginawa sa KOJC, ginawa kay Pastor, ginagawa ngayon sa inyo. So ngayon, naramdaman nyo na kung gaano kasakit, kung gaano kahirap yung ginawa sa KOJC at kay Pastor at sa SMNI na rin. 'Di ba? So hindi kami nagkamali doon. Kaya nga, paulit-ulit namin sinasabi na kung kayang gawin sa inyo, kayo katulad ngayon, kung kayang gawin sa mga senador na gipitin sila, what if pa sa aming mga ordinaryong Pilipino? Sa totoosin nga, si Senator Bato de la Rosa nun, binigyan niya pa ng sungay etong si Torre na bakit daw pumapasok doon sa KOJC na wala daw baril. Kinabukasan nun, naka-full battle gear, naka-full battle gear yung mga kapulisan pagpapasok sa mga kwarto-kwarto doon sa loob ng KOJC. So although ito pong sinasabi ko ay sarili ko pong opinion to
Sarili kong opinion to. Labas po, hindi po ako tinuruan ng KOJC, hindi po ako tinuruan ni Pastor or kung sino man na para sabihin ko to. Pero ako po ay sobrang hindi naman totaling nagalit, pero may tampo sa mga ilang mga senador. Lahat po yan. Pwera lang kay Senator Robin Padilla. Lahat po yan, nagtampo talaga ako dyan na, alam mo yun, na kahit pakikiramay lang sa nangyari sa KOJC, hindi mo sila narinig na nagsalita. No? Hindi ko po to sinasabi dahil parang natutuwa ako sa nangyayari sa Senado ngayon kay Senator Bato, kay Senator Jinggoy at sa mga susunod pa. Hindi po ganun, no? Disclaimer po, nililinaw ko lang po, hindi po ako natutuwa. At hindi naman din po dapat gawin yan sa mga senador, lalong-lalo na sa majority. Kahit po sa minority, hindi po dapat din gawin yan, no? Dahil una-una, labag po yan sa batas at pangbabastos po yan sa Senado. So, ngayon, talagang minulat na ngayon, itong mga nangyayari ngayon, minumulat talaga ng gusto ang bawat Pilipino na kung ano yung ginawa sa KOJC, kay Pastor, kay Pangulong Duterte, ay maaaring gawin din kahit sino sa atin. At ginagawa na ngayon. Ginagawa na sa mga senador, ginagawa na sa mga vlogger, kinakasuhan kami. Buti na lang talaga, awa na ni Ama. Ako, hindi ako nakakasuhan dahil sinabi ko na wala akong pampiyansa. Wala akong pampiyansa. Imbis na ipangpiyansa ko, ipangtulong ko na lang sa mga kababayan kong mga nasunugan dito sa Taguig. No? So yun, kayo mga banateros, napanood nyo naman po yung mga video na ipinanood ko po sa inyo. Ano pong maikukomento nyo at sa mga napag-usapan natin, ano pong maikukomento nyo at sino nga ba itong mastermind sa pagpaparesto sa majority sa mga senador na nasa majority. Ako po'y nanaginip kamakailan lang. Panaginip na naman, Jay, na si Lisa Araneta or si First Lady Lisa Araneta Marcos daw, ayon sa panaginip ko, ang nag-uutos na ubusin ang mga senador sa majority. Yan ang napanaginipan ko. So wala namang totoong panaginip, no? So yan ay panaginip lamang. Alam naman natin ang panaginip ay hindi totoo, no? Pero yan yung panaginip ko at yan ang aking tawag dito, yan ang aking panaginip na si First Lady Lisa Araneta Marcos daw ang nagpopondo at nag-uutos na ubusin ang mga nandyan sa majority na humahadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At sino nga ba? Sinong senador ang susunod na aarestuhin? 2 senador ang aarestuhin. Ayon din sa panaginip ko. Unang-una si Senator Chis Escudero. Pangalawa, si Senator Villanueva at ang pangatlo ay si Senator Bongo. 2 lang sinabi ko, pero pumangatlo ako, di ba? Ang galing ng panaginip ko. So yan mga banateros, mga kabiyaya, kayo ba ay naniniwala doon sa panaginip ko? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banatero